Sa kasaysayan ng musikang Pinoy, iilan lamang ang mga banda na tunay na nakapag-iwan ng marka sa puso ng mga tao. Mga kantang hindi lamang basta pinakikinggan, kundi nagiging bahagi ng buhay ng bawat Pilipino. Isa sa mga bandang ito ay ang Asin. Isang banda na sumikat dahil sa kanilang makabuluhang mga awitin tungkol sa kalikasan, kultura at tunay na kalagayan ng lipunan. Sa gitna ng dilim, ako ay mayroon lang akong hinihiling sa aking pagpapalagay. Mga kantang hanggang ngayon ay patuloy pa rin pinapatugtog at pinapakinggan ng maraming henerasyon. Pero sa likod ng kanilang tagumpay ay may mga kwento ng hirap, sakripisyo at isang trahedyang hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakalimutan ng maraming tagahanga. Alam mo ba na ang isa sa mga founder at pangunahing boss ng banda ay nakaranas ng isang malagim na sinapit? Isang pangyayaring nauwi sa marahas na pananakit at sa kalaunan ay kanyang pagkamatay. Paano nga ba nagsimula ang bandang Asin? Sino-sino ang mga orihinal na miyembro na bumuo sa kanilang natatanging tunog? At ano nga ba ang tunay na nangyari sa isa sa kanilang founder at vocalist? Sa video na ito, ating balikan ang buong kwento mula sa kanilang pagsisimula sa rurok ng kanilang kasikatan hanggang sa mga pagsubok na dumaan sa kanilang buhay bilang isang banda. At aalamin din natin kung ano nga ba ang kalagayan ng mga natitirang miyembro ng Asin sa kasalukuyan. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na, pakipindot na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga video na gaya nito. Maaari ka rin mag-comment sa ibaba kung may alam kang detalye tungkol sa Asin na hindi natin naisama sa ating talakayan. Taong 1976, sa isang maliit na bar na malapit sa mga universidad sa Maynila, nagsimulang mabuo ang pagkakaibigan na kalaunan ay magbibigay ng malaking impluwensya sa mundo ng musikang Pilipino. Dito unang nagkakilala ang dalawang kabataang Ilonggo na may isang pangarap, ang makilala sa mundo ng folk music. Ang una ay si Mike Nonoy Peliore Jr. na mas kilala ng marami bilang si Nonoy. Noong panahong iyon, siya ay 4th year high school pa lamang sa University of Manila. Bata pa man, kapansin-pansin ang kanyang husay sa pagtugtog ng gitara at kakaiba niyang boses na may lalim at emosyon. Samantala, ang isa naman ay si Cesar Saro Banyares Jr. o mas kilala bilang si Saro. Siya ay isang second year college student sa kursong architecture sa University of Santo Tomas. Bagamat magkaiba ang kanilang paaralan at landas sa buhay, mabilis silang naging magkaibigan. Pareho silang Ilonggo, pareho ring mahilig sa musika, at pareho ring mahilig makipagkwentuhan habang may hawak na baso ng inumin sa mga bar na kanilang tinatambayan. Ngunit higit sa lahat, iisa ang kanilang pangarap, ang maging folk singers. At dahil dito, ay nagsimula silang magtanghal sa mga bar bilang duo. Tinawag nila ang kanilang grupo sa simpleng pangalan na Mike and Cesar. Sa bawat gabing sila ay tumutugtog, unti-unti nilang nahubog ang kanilang estilo. Madalas silang kantahin ang mga awiting may malalim na mensahe, mga kantang tumatalakay sa buhay, sa lipunan at sa karanasan ng ordinaryong tao. Ngunit makalipas ang halos isang taon, ang kanilang pagtugtog bilang duo, napansin nilang may isang bagay na tila kulang sa kanilang tunog. Ang boses ni Nonoy ay mababa o nasa tinatawag na baritone, samantalang ang boses naman ni Saro ay mataas o nasa tenor. Dahil dito, napagtanto nilang may nawawala sa kanilang harmony, isang middle voice na magbibigay ng mas buo o mas mayabang na tunog ng kanilang mga awitin. Kaya naman nagsimula silang maghanap ng isa pang makakasama sa kanilang grupo. Sinubukan nilang anyayahan ang ilan sa kanilang mga kaibigan na mahilig din sa musika. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsubok, tila wala pa ring taong tunay na babagay sa kanilang hinahanap. Gayunpaman, hindi sila sumuko. Habang patuloy silang naghahanap ng tamang taong makakasama, ipinagpatuloy pa rin nila Nonoy at Saro ang kanilang pagtatanghal gabi-gabi sa mga bar. Pero hindi nila alam na sa mga darating na araw, makikilala na nila ang taong kukumpleto sa kanilang tunog. Isang taong magiging mahalagang bahagi sa pagbuo ng isang banda na sa kalaunan ay makikilala ng buong bansa bilang Asin. At dito nga magsisimula ang tunay na kwento ng kanilang banda. Isang gabi, habang sila ay tumutugtog sa isang bar, may isang babaeng pumasok sa lugar. At hindi nagtagal, napansin ng maraming tao sa loob ng bar ang kakaiba niyang presensya nang siya ay kumanta. Halos lahat ng naroon ay napahanga sa husay ng kanyang tinig. Ang babaeng yon ay walang iba kundi si Lolita Carbon. Si Lolita ay lumaki sa Maynila sa isang tahanan kung saan hindi nawawala ang musika.
Sa kanilang bahay ay maraming musical instruments, kaya bata pa lamang siya ay nasanay na sa pagtugtog at pagkanta. Dahil dito, maaga pa lamang ay nahasa na ang kanyang talento sa musika. Madalas nga rin siyang sumasali sa mga singing contest noong kanyang kabataan. Sa katunayan ay minsan pa nga siyang nanalo sa isang live singing contest sa radyo na lalo pang nagpatunay sa kanyang kahusayan bilang mang-aawit. Hindi nagtagal ay napansin siya ni Saro at doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. At habang tumatagal, ang pagkakaibigang yon ay nauwi sa isang mas malalim na relasyon at sa kalaunan ay naging magkasintahan sila. Dahil sa husay ni Lolita sa pagkanta, naisip ni Nonoy at Saro na subukan siyang isama sa kanilang grupo na noon ay duo pa lamang. Kaya nung marinig nila ang boses ni Lolita, agad nilang napagtanto na siya na ang taong matagal nilang hinahanap. At doon na nga nagsimula ang bagong yugto ng paglalakbay nila sa musika. Nagsimula silang tumugtog na tatlo, kadalasan ay sa mga folk house at maliliit na bar kung saan nagtitipon ang mga taong mahilig sa acoustic at folk music. Sa bawat pagtatanghal, lalo pang nahuhubog ang kanilang estilo at pagkakaisa bilang grupo. At isang gabi, habang sila ay magkakasama na nagiinuman matapos ang kanilang set, may narinig silang kanta mula sa radyo. Ito ay ang awiting Salt of the Earth, isang kantang sumikat sa bersyon ni Joan Baez. Paulit-ulit nilang narinig ang kanta, ang linyang Let Us Drink to the Salt of the Earth. Nagustuhan nila ang mensahe at tunog ng kanta, ngunit higit pa ron, tila may kakaibang inspirasyong ibinibigay sa kanila ang mga salitang yon. Hindi nila alam na ang simpleng kantang kanilang narinig sa radyo ng gabing yon ay magiging inspirasyon sa pangalang gagamitin nila sa kanilang banda. Isang pangalang kalaunan ay magiging bahagi ng kasaysayan ng musikang Pilipino, ang pangalang Asin. Ngunit bago tuluyang makilala ang kanilang banda sa buong bansa, marami pang pagsubok at kwento ang kanilang pagdaraanan. At isa na rito ang paglikha ng mga kantang magpapakilala sa kanila sa mundo ng OPM. Matapos marinig ang kantang Salt of the Earth, tila may ideyang nabuo sa isip ng tatlong musikero. Habang sila'y nakikwentuhan at nagiinuman ng gabing yun, napag-usapan nila ang kahulugan ng salitang kanilang narinig sa kanta. Kaya sa kalaunan ay napagkasunduan nila na ito na ang pinakamagandang pangalan para sa grupo. Ang Salt of the Earth o sa Tagalog ay asin ng lupa ay isang pariralang may malalim na kahulugan. Hindi lamang ito basta salita mula sa isang kanta dahil may pinagmulan din itong mensahe mula sa Biblia. Sa aklat ng Gospel of Matthew, chapter 5, verse 13, mababasa ang isang kilalang pangaral ni Jesus na nagsasabi ng mga kataga, kayo ang asin ng lupa. Isang pahayag na sumisimbolo sa kahalagahan ng bawat tao sa mundo na tulad ng asin. Maliit man ang bahagi, ngunit may malaking epekto sa lasa at kabuluhan ng isang bagay. Para sa kanila, ang pangalang ito ay akmang-akma sa uri ng musikang nais nilang iparating sa mga tao. Mga awiting may mensahe, may saysay, at may layuning magmulat sa kamalayan. Habang lumilipas ang panahon, patuloy silang nagpe-perform sa iba't ibang folk house at bar sa Maynila. Unti-unti ring lumawak ang kanilang tagapakinig hanggang sa dumating nga ang isang mahalagang pagkakataon sa kanilang buhay bilang mga musikero. Taong 1978 nang mapanood sila ng isang music executive na nagngangalang Tony Ocampo mula sa Vico Records. Agad niyang napansin ang kakaibang estilo ng grupo, isang tunog na kakaiba sa karamihan ng mga banda noong mga panahon na yon. Dahil dito, kinausap niya ang grupo at hindi nagtagal, inanyayahan silang pumirma ng recording contract sa ilalim ng Vicor. Para sa tatlong musikero na nagsimula lamang sa pagtugtog sa mga bar ay napakalaki nitong oportunidad. Sa puntong yon, ginamit pa nila ang pangalang asin ng lupa, ang Tagalog na bersyon ng Salt of the Earth. Ngunit nang marinig ito ng mga tao sa Vico Records, iminungkahi ng kumpanya na baguhin at paikliin ang pangalan nila. Dahil ayon sa mga ito ay masyadong mahaba ang asin ng lupa at maaaring hindi ito madaling matandaan ng mga tao. Kaya naman, iminungkahi nilang gawin na lamang itong isang simpleng salita, asin. Isang maikli ngunit makapangyarihang pangalan, madaling tandaan at may malalim pa ring kahulugan. Tinanggap ng grupo ang mungkahing ito at mula noon ay opisyal nilang ginamit ang pangalang asin. Gayunpaman, tulad ng karamihan sa mga bagong banda noon, binigyan lamang sila ng standard recording contract ng Vico Records. Sa sobrang excitement na magkaroon ng recording deal, agad nila itong pinirmahan. Ngunit may isang bagay na hindi nila gaanong napagtuunan ng pansin. Dahil nakapaloob pala sa kontrata na hindi sila mababayaran na malaking halaga para sa kanilang mga sariling komposisyon at higit pa ron, ang karapatan o rights sa lahat ng kanilang mga kanta ay mapupunta
at magiging pagmamay-ari ng Huayco Records. Isang kondisyon na sa kalaunan ay magiging sanhi rin ng ilang komplikasyon sa kanilang karera bilang mga musikero. Ngunit sa puntong yon, iisa lamang ang nasa isip ng 3 miyembro ng banda, ang makapag-record ng kanilang musika at maiparinig ito sa mas maraming tao. Hindi nila alam na sa mga susunod na taon, ang kanilang mga kanta ay magiging ilan sa mga pinakamaimpluwensyang awitin sa kasaysayan ng original Filipino music. At isa sa mga kantang yon, ang awiting magpapakilala sa kanila sa buong bansa. Yan ay ang kantang Masdan Mo Ang Kapaligiran. Sa langit natin, Ngunit bago tuluyang sumikat ang kanilang banda, may mga pangyayaring magpapabago sa takbo ng kanilang buhay. Mga tagumpay, mga kontrobersya, at isang trahedyang hindi inaasahan. Noong mga panahon na yon, pangkaraniwan sa industriya ng musika ng Pilipinas ang pag-cover ng mga Ingles na awitin. Madalas nga ay kinukuha lamang ang mga melodiya ng isang banyagang kanta pagkatapos ay ilalagyan ng Tagalog na lyrics upang magkaroon ng sariling bersyon ang mga lokal na mga awit. Ngunit para kay Cesar Saro Banyares Jr. ay hindi ito ang direksyon na nais niyang tahakin. Para sa kanya, mas mahalaga na ang musika ay may sariling identity at may malalim na mensahe para sa mga Pilipino. At sa halip na manggaya ng mga banyagang kanta ay nais niyang lumikha ng mga orihinal na awitin. Mga kantang magsasalita tungkol sa tunay na kalagayan ng lipunan at sa pangangalaga sa kalikasan. At doon na nga isinilang ang kauna-unahang awitin na kanilang inilabas, ang kantang Masdan Mo Ang Kapaligiran, na isinulat mismo ni Saro. Isang awitin na naglalaman ng matapang na panawagan sa mga tao na alagaan ang kalikasan, isang temang bihirang marinig sa mga kanta noong mga panahon na yon. Inilabas nila ito bilang single sa ilalim ng Huayco Records. Noong panahon ng Vinyl Records, karaniwan may 2 kanta ang isang plaka. Sa side A ay matatagpuan ang pangunahing kanta at dito inilagay ang Masdan Mo Ang Kapaligiran. Samantalang sa side B naman ay ang isa pa nilang awitin na isinulat din ni Saro, ang kantang Sayang Ka. Ang kantang ito ay may kakaibang mensahe sa lyrics at tema nito. Tila hinihikayat ng kanta ang mga kapwa musikero at mga awit na huwag basta-basta manggaya lamang ng mga banyagang awitin. Sa halip, dapat silang matutong lumikha ng sarili nilang mga kanta at ipahayag ang kanilang sariling boses sa pamamagitan ng musika. Ngunit sa loob ng banda, may isang miyembro na tila tinamaan ng mensahe ng awiting ito. Pakiramdam ni Mike Nonoy Peliora Jr. na parang may patama sa kanya ang kanta. Gayunpaman, kahit ganoon ang kanyang naramdaman, hindi niya naitanggi na tama ang mensaheng nais iparating ng nasabing awitin. At marahil dito, nagpasya si Nonoy na gumawa ng isang mahalagang hakbang sa kanyang buhay bilang isang musikero. Sa unang pagkakataon ay sinubukan niya ring sumulat ng sarili niyang orihinal na kanta. Isang desisyong kalaunan ay magbibigay ng mas malaking kontribusyon sa mga awiting ilalabas ng banda na Asin. Hindi nagtagal, dumami pa ang mga awiting nilikha ng banda. Isa na nga rito ang kantang Tuldok na isa rin sa mga komposisyong nagpakita ng kakaibang estilo ng kanilang musika. Dahil sa lalim ng mensahe at kakaibang tunog ng kanilang mga awitin, mabilis na nakilala ang banda sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unti-unting mas maraming tao ang nakakapansin sa kanilang musika, lalo na sa mga awiting may temang panlipunan at may malalim na kahulugan. Habang patuloy na lumilikha ng mga kanta sina Saro at Nonoy, hindi rin nagpahuli ang kanilang babaeng miyembro na si Lolita Carbon. Dahil hindi nagtagal ay sinubukan na rin niyang ipakita ang kanyang kakayahan sa pagsusulat ng mga awitin. At dito niya isinulat ang kanyang kauna-unahang original na kanta, ang awiting Pagbabalik. Ang kantang ito ay agad ding napansin ng mga tagapakinig dahil sa emosyonal nitong mensahe at sa kakaibang timpla ng kanilang musika. Taong 1978, nilabas ng banda ang kanilang kauna-unahang full studio album na may simpleng pamagat na Asin sa ilalim ng Huayco Records. Ang album na ito ay hindi lamang basta koleksyon ng mga kanta. Karamihan sa mga awitin nito ay may social at political themes na tumatalakay sa kalagayan ng lipunan, sa kalikasan at sa pag-asa na balang araw ay magkakaroon ng mas magandang kinabukasan ang bansa. Isa nga rin itong mahalagang milestone sa kasaysayan ng musikang Pilipino. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang estilo ng folk rock ay hinaluan ng mga tradisyonal na instrumentong Pilipino. Dahil dito, nabuo ang kakaibang tunog na tunay na maituturing na sariling atin. Hindi nagtagal, nagsimulang marinig ang kanilang mga kanta sa iba't ibang lugar, sa mga radyo, sa mga bar, at maging sa mga pampublikong pagtitipon.
Unti-unting lumawak ang kanilang tagapakinig at sa loob lamang ng maikling panahon, ang banda na nagsimula lamang sa pagtugtog sa maliliit na bar ay naging isa sa pinakasikat na banda sa Pilipinas. Ang pangalang Asin ay naging simbolo ng musikang may mensahe at may malasakit sa bayan. Noong huling bahagi ng 1979, inilabas ng banda ang kanilang ikalawang album na pinamagatang Himig ng Pag-ibig. At tulad ng kanilang unang album, patuloy pa rin nilang ipinakita ang kanilang kakaibang estilo sa mga awiting may puso, may kwento at may layuning magmulat ng kamalayan sa mga nakikinig. Ngunit kasabay ng kanilang lumalaking kasikatan ay unti-unti ring dumarating ang mga hamon at pagsubok sa kanilang banda. Mga pangyayaring hindi lamang susubok sa kanilang talento bilang mga musikero, kundi pati na rin sa kanilang pagkakaibigan at pagkakaisa bilang isang grupo. Sa ikalawang album ng banda na Himig ng Pag-ibig, naroon ang isa sa mga awiting hanggang ngayon ay itinuturing ng marami bilang isa sa pinakapaboritong love song ng mga Pilipino, ang kantang Himig ng Pag-ibig. Dahil sa lalim ng kanta at ganda ng mensahe ng awit, mabilis itong tumatak sa puso ng maraming Pilipino na isa sa pinaka-iconic na awitin ng OPM. Kasama nga rin sa album na ito ang isa sa pinakamakapangyarihang kanta, yan ay ang Balita. Ang kantang ito ay hindi lamang simpleng awitin. Isa itong matapang na naglalarawan sa mga opresyon, paghihirap at kalungkutan na dinaranas ng maraming Pilipino noong mga panahon na yon. Sa pamamagitan ng kanilang musika, patuloy na ipinapakita ng Asin na ang kanilang mga kanta ay hindi lamang para sa aliw o kasiyahan, kundi para sa kamalayan ng lipunan. Ngunit sa kabila ng kanilang lumalaking kasikatan, may mga pangyayaring nagdulot ng pagbabago sa kanilang banda. Kalaunan ay naghiwalay sina Cesar Saro Banyares Jr. at Lolita Carbon. Ang personal na pangyayaring ito ay isa rin sa mga naging dahilan kung bakit unti-unting nagwawatak-watak ang banda. Sa pagsapit ng 1981, muling bumalik sa pag-record si Lolita Carbon bilang solo artist. Samantala, makalipas ang ilang taon, isang kakaibang pagkakataon ang muling nagbigay buhay sa banda. Noong 1983, isang grupo ng mga business student mula sa Cebu ang nagkaroon ng ideya para sa kanilang proyekto. Yan ay ang pagsama-samahing muli ang mga orihinal na miyembro ng Asin para sa isang reunion concert. Di nga nagtagal, ang concert ay ginanap sa Cebu Coliseum. Hindi inaasahan ng marami kung gaano kalaki ang magiging epekto ng reunion na ito. Sa katunayan, naubos kaagad ang mga tickets at naging isang sold-out concert ang kanilang pagtatanghal. Dahil sa napakalaking tagumpay ng reunion concert na yon, nagpasya ang mga miyembro ng banda na muling ipagpatuloy ang kanilang grupo. Mula noon, nagsimula silang magdaos ng sunod-sunod na concerts at tour sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Makalipas ang halos isang taon, opisyal na ring naging miyembro ng banda si Fred Aban Jr. o mas kilala nga bilang Pendong. Sa panahong ito, inilabas nila ang kanilang ikatlong album na pinamagatang Himig ng Lahi. Kabilang sa album na ito ang kantang At Tayo'y Dahon na muling nagpakita ng kanilang kakaibang estilo ng musika. Hindi nga nagtagal, naging gold record agad ang album makalipas lamang ilang linggo mula nang ito ay mailabas. Bukod pa roon, kinilala rin ito bilang Best Album of the Year noong 1984. Ito na marahil ang panahon kung kailan masasabing nasa rurok ng kanilang kasikatan ang banda. Ang Asin ay nagkaroon ng maraming concerts at patuloy na nag-tour sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pagkatapos nito, lumipat sila ng panibagong record label, ang Ivory Records. Dito ay iminungkahi sa kanila na gumawa ng isang album na naglalaman ng mga cover songs. Ngunit imbes na karaniwang mga kanta lamang, ay nagpasya ang banda na pumili ng mga awiting nagmula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Dahil layunin nilang ipakita ang kultura at musika ng iba't ibang bahagi ng bansa. At sa isang paraan ay pag-isahin ang mga Pilipino sa pamamagitan ng musika. Ang album na ito ay inilabas noong 1984 at pinamagatang Mga Awitin ng Bayan Kong Pilipinas. Isa sa mga kanta rito ay ang makabayang awitin na Bayan Ko na matagal ng simbolo ng pagmamahal sa bayan. Hindi nagtagal ay nakapaglunsad pa sila ng isang album bago sumiklab ang People Power Revolution noong 1986. Ang mga kantang kabilang sa album na ito ay sumasalamin sa mga pangyayaring nagaganap sa bansa noong mga panahon na yon. Mga awiting may mensahe tungkol sa pagbabago, pag-asa at sa hinaharap ng Pilipinas. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, may isang trahedyang paparating na hindi inaasahan ng marami. Isang pangyayaring mag-iiwan ng malaking marka sa kasaysayan ng banda at magbabago sa takbo ng kanilang kwento.
Noong sumunod na taon, inilabas ng Asin ang kanilang album na pinamagatang Asin sa Atubiling Panahon. Ang album na ito ay inspirasyon ng mga damdamin, pangarap ng mga Pilipino noon. Ang hangaring magkaroon ng pagbabago sa lipunan at pag-asa para sa mas magandang bukas. Katulad ng kanilang musika, ang mga awitin sa album ay naglalaman ng tema tungkol sa bayan, kalikasan at kamalayan ng tao. Sa taglay nga nilang kasikatan at kakayahan ay dumating ang isang kakaibang alok. Inanyayahan silang tumugtog sa kampanya ni President Ferdinand Marcos at sinabihan sila na pwede silang magsabi ng kahit anong halaga para sa kanilang pagtatanghal at ito ay ibibigay nga sa kanila. Ngunit sa halip na tanggapin ng alok, nagpasya ang banda na tumanggi. Para sa kanila, ang kanilang musika ay hindi dapat ipinagbibili para lamang sa pera o sa pampulitikang interes. Pero sa kabila ng kanilang mga prinsipyo, hindi rin nakaligtas ang banda sa tensyon sa pagitan ng mga miyembro dahil unti-unting nagsimulang magkaroon ng hindi pagkakaintindihan at pagtatalo. At sa isang pagkakataon, nagkaroon pa ng aktwal na suntukan sa stage sa pagitan ni Fred Aban Jr. at ni Cesar Saro Banyares Jr. Dahil dito ay muli nilang nabawasan ang pagkakaisa ng grupo at pansamantalang nagkawatak-watak ang banda. Ngunit hindi nagtagal, naghilom ang alitan. Noong 1988, nagpasya ang tatlong orihinal na miyembro na muling subukan at buhayin ng banda. Sa panahong iyon, kinausap ni Mike Nonoy Peliore Jr. ang isa sa kanilang dating producer na si Ed Formoso at ibinahagi ang ideya na gumawa ng bagong koleksyon ng mga awitin. Isang proyektong kung saan pagsasama-samahin ang mga sikat na Pilipinong awitin at mga hindi aktibong miyembro ng banda. Sumang-ayon agad ang iba pang miyembro at muling naglabas ang banda ng dalawang album noong 1988 na pinamagatang Himig Kayo Manggi at ang isa ay ang Sinta na parehong naglalaman ng mga cover songs. Ngunit sa kabila ng muling pagsasama, hindi rin nakaligtas ang banda sa mga intriga sa likod ng eksena. Sa kalaunan ay naalis si Nonoy mula sa banda. Matapos ang kanyang pag-alis, bumuo si Ed Formoso ng isang all-star band na tinawag na Local Ground kung saan kasama ang ilang natitirang miyembro ng Asin at iba pang kilalang musikero sa Pilipinas. Ang kanilang unang kanta ay pinamagatang This Is Not America. Samantala, si Nonoy ay umalis ng Pilipinas at noong 1990 muling nabuwag ang banda sa kanyang pagkawala. Si Fred Aban Jr. o Pendong ay bumuo ng bagong banda na tinawag niyang Pendong habang si Lolita Carbon ay naglabas ng kanyang album noong 1991 sa ilalim ng pangalang Nene. Sa kabila ng lahat, nagkaroon ng huling pagkakataon ang tatlong orihinal na miyembro ng Asin noong 1992. Muling nagtipon ang grupo para sa kanilang huling reunion concert, isang pagtatanghal na nagmarka sa kanilang natatanging ambag sa musika at sa puso ng kanilang tagahanga. Pero ito ang mas nakakalungkot na pangyayari na hindi inaasahan ng sino man. Noong gabi ng ika-18 ng Marso taong 1993, abala si Cesar Saro Banyares Jr. sa pagtugtog at pagkanta sa Vision KTV Karaoke Bar sa General Santos Drive, Coronadal. Habang masayang nagkakasiyahan ang mga bisita, nagkakantahan, nagkakainan at nagiinuman, isang alitan sa pagitan ng mga customers ang biglang sumiklab. Tumagal ang gulo ng ilang minuto hanggang sa isang putok ng baril ang narinig, duguan at may tama sa noo. Agad na isinugod si Saro sa ospital, ngunit sa kabila ng mabilis na aksyon, pumanaw siya. Ayon sa mga testigo, bago barilin si Saro, binugbog siya ng abogadong si Gualberto Catalunya at ng magkapatid na si Julita at Joel Castreson na nag-ugat sa hindi pagkakaunawaan. Habang patuloy ang kaguluhan, palihim na binigyan ni Catalunya ng baril si Julita Castreson at di umano'y siya ang nagpaputok kay Saro sa noo. Tumakas ang tatlo matapos ang insidente. Ngunit ilang araw lamang ang lumipas, sumuko sila sa otoridad at sinampahan ng kasong murder. Kalaunan, nahatulan sila ng habang buhay na pagkabilanggo at pinatawan ng kabayarang 200,000 piso para sa total damages, 500,000 para sa moral damages, 300,000 para sa income loss, 50,000 naman para sa debt indemnity at bayad sa mga gastusin sa paglilitis. Si Saro ay inilibing kasama ang kanyang gitara, simbolo ng kanyang dedikasyon sa musika at sa Asin. At bilang parangal sa kanya ay inilabas ni Ed Formoso ang tribute album na Saro sa Bato, alay kay Cesar Banyares na naglalaman ng mga kantang isinulat mismo ni Saro na muling tinugtog ng iba't ibang kilalang alternative na banda nung panahong iyon.
Noong taong 2000, nagkaroon ng plano ang tatlong natitirang miyembro na gumawa ng bagong album at muling magsama, ngunit hindi ito natuloy. Pero gayon pa man ay pinahintulutan ni Nonoy ang paggamit ng pangalang Asin ni Lolita at Pendong. Noong 2001, inilabas nila ang album na Pag-ibig, Pagbabago at Pagpapatuloy na naglalaman ng mga kantang isinulat ni Lolita Carbon at Fred Aban Jr. Patuloy silang nag-perform sa iba't ibang concerts, gig bilang Asin hanggang sa muling pagkakahiwalay noong 2006. Sa kasalukuyan, si Lolita Carbon ay naninirahan sa Maynila at paminsan-minsan ay nagko-concert kasama ang kanyang backup band na Lolita Carbon with Asin Band. Si Mike Nonoy Pelyora Jr. ay naninirahan sa Bacolod matapos mamalagi sa Israel at sa US kasama ang kanyang backup band na Padayon. Ang Asin ay tunay na isang legendary band, hindi lamang dahil sa kanilang musika, kundi dahil sa kanilang ambag sa industriya ng OPM at sa inspirasyong na ipahatid nila sa bawat Pilipino pamamagitan ng kanilang awitin. Sa pagtatapos ng ating kwento, tandaan natin na ang musika ng Asin ay hindi lamang para sa aliw, ito ay para sa kamalayan, inspirasyon, pagmamahal sa bayan at kalikasan. Hanggang dito na lamang po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless sa ating lahat. No hates. Respeto, tugtugan lang.